beloved, Boss Mike, Cervera. DDS Vlogger, eto na ang para sa inyo. Mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Cebu. Ako, ayan na mga kababayan, sa Cebu na. Ang lead convener ng hakbang ng mga maisog sa Cebu at pro-Duterte vlogger na nagpakalat ng fake news na naospital, si CIDG Director General Torre. Sinilbihan na ng search warrant bago ang kanilang rally mamayang hapon. Ako! Kita nyo mga kababayan, ano? Yaan ang napapala nyo. Brigada Wendelin Manlangit Carrion, ibrigada mo! Brigada Live Report. Pinasok umano ng mga pulis kaninang alas 12 ng hating gabi ang bahay ni Ernest Jude Apinis na siyang lead convener ng hakbang ng mga maisog Cebu. Napag-alaman na galing pa umano ng Manila ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay sa Barangay Sampagdo, Cebu City upang magsilbi ng search warrant sa sinasabing illegal na pag-access ni Apinis sa mga impormasyon at data ng mga hanay ng kapulisan. Kasama umano sa kinuha ng mga pulis ang cellphone at laptop ni Apinis. Itinaon ang pag-serve ng nasabing search warrant sa gagawing malaking Cebu People's Indignation Rally ngayong alas 4 ng hapon sa Mandawi City, kung saan kumpirmadong dadalo si dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan kasi mga kababayan ko eh. Kita nyo mga pinagkagawa niyan, ka-fake newsan. Tapos mga kababayan, ngayon, at na-raid na nga yan dahil nga mga kababayan, ultimo, yung mga dapat hindi nila pasuking website, abay pinapasok nila, talagang gusto nilang i-hack. Ngayon mga kababayan, eto na. Ayan na. Kumilos ng kapulisan sa pangunguna ni General Torre. Sir, magandang gabi. Kita nyo? Ngayon mga kababayan, nag-iiyakan. Anak ng pating na yan, parang mga tanga, no? Gagawa-gawa kayo ng fake news ninyo. Gagawa-gawa kayo ng kalokohan ninyo. Tapos ngayon, magpapabiktim kayo. Magpapaawa kayo sa mga tao? Hindi maaawa sa inyo. Oo, kung ganyan lang itsura, paano maaawa? At may panawagan pa yan nung nakaraan. Kung ano-ano sinasabi niyan, mga kababayan eh. Ay ngayon, eto na. Sineryoso ni General Torre. Biruin ninyo, nagpakalat sila. Hindi lang naman siya, sila na nasa ospital si General Torre. Tapos anong sinabi nila? Sa sobrang siguro, galit nila at ngit-ngit kay General Torre, mga kababayan, ay kung ano-ano na lang nagagawa nila. Alam ko mga kababayan, kasi hindi naman kailangan gawin yung ganyan, gumawa ng fake news para para lang makapanakit kayo. Hindi nakakasakit yun. Nakakapahamak mismo sa nagpo-post nun. Kung sino mga naglalabas ng fake news, sila tinatamaan yan. Hindi yung mismo na tao na ginagawa nyo yan. Hindi yun. Ako, walang dating yung mga yan. Yung mga fake news ninyo, di ba? Sila Jason sa basta DDS, puro ganyan. Sino bang hindi sa kanila? Di ba? Umpisan nyo kay Maharlika, kay Banat Bay. Syempre yun, hindi ko nga kilala yan eh. Ngayon ko lang yan narinig, mga kababayan eh. Pero ninyo, ayan, ni-raid yung bahay. Kinuha yung cellphone, kinuha yung laman. Naku, delikado yan. Malalaman na yan. Naku, kung may mga binabayaran. Kung sino yung mga nag-uutos dyan. Naku po, delikado na. Kaya ba? Meron daw 5 gustong lumipat na. Siguro mga kababayan yung mga DDS na vlogger nakakapag-isip na sila. Siguro ayaw na rin nila na mapatawag sa TRICOM. Dahil pagdating doon mga kababayan, mag-iiyakan yung mga yan eh. Di po ba? Ay naku, sigurado po yun. Mag-iiyakan yung lahat. Opo Sure ako dyan. Ngayon pa nga lang, nag-iiyakan na yung mga yan eh. Balikan muna natin to. Pasok mga kababayan. Pasok! Samantala mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Cebu. Ang lead convener ng hakbang ng mga maisog sa Cebu at pro-Duterte vlogger na nagpakalat ng fake news na naospital, si CIDG Director General Torre. Kita nyo mga kababayan, nagpakalat pa naman yan ng
Na-hospital daw si General Torre, pero nung nagpunta naman kami sa opisina niya, ano, ano, ballpoint man, pangit sa isang matanda na umiiyak. Correct! Oo, na umiiyak eh. Parang tanga. Para bang iisa sila ng ano, no, ng lakad, no? Iyakin, mga kababayan. O eto, maliwanag naman, oh. Eto pala eh, isa rin to sa nagpakalat eh. Sino ba yan? Yung gustong ano, ikaw, Mami Terry, chismosa ka talaga, no? PM ko na lang sa'yo. Oo, actually, 5 yun eh. 5 yun. Gusto na nilang mag-ano ba? Tinawagan ako kagabi. Eh, sabi ko, si Takero na lang kausapin nyo, wag na muna ako. Kasi baka magalit na naman si Mami Terry tsaka si Lord Glenn. Tsaka si Agno Limpria, si Scramble. Diba? Julieta Gomez. Eh, alam niyo naman, kapag ka meron dumadaan sa akin, nagkagalit kayo eh. Kaya nga ayoko na eh. Ayoko na talaga silang pakialam. Kung gusto nyo bumalik sa inyong sarili na lang. Diba? Ayoko na ho. Ayoko ho, tayo eh, nagkakatampuhan, mga kababayan. Diba? Okay na akong ganito. Pwede na lang ako dito sa studio. Diba? Ano, ballpoint man. Okay lang tayo dito sa studio. Buti kaya dadaan kayo sa akin. Tapos lalayasan na naman ako ng ano. Aba, alam nyo kung ilang subscriber yung lumaya sa akin noon? Ako, mga siguro mga 3,800. Nilayasan ako. Ang sasama ng mga ugali. Oh, kita nyo naman mga kababayan, sisingit lang natin bago tong mga fake news na to ha. Kita nyo naman mga kababayan, si Madam Ellie lang. Si Pebbles lang. Kanina topic ko eh. 'Di ba? Si Pebbles lang. Oh, ano sabi niya? Binibisto niya na nga yung mga yun eh. Oh, ano, nagkamali po ba ako? Sige nga po. Baka naman yung 3-8 na naglayasan dito, sasama ng loob ninyo. Dito, ipapahamak si Pangulo. Tandaan nyo. Never ko ipapahamak si Pangulo. Nak ng pating, naniniwala kayo kasi sa sabi-sabi eh. Alam nyo yung naniniwala sa sabi-sabi, wala akong bait yun sa sarili. Diba, pretty happy na, no? Oh, nilayasan tayo nun. Siguro kasama ka ron. Pero tinitiyak ko, si Mami Terry kasama yun. Puta! Alam niya, kayo mga kababayan ko, mga kababayan sa mga naglayasan. Mahinang nila lang eh, no? Hindi nila ako maintindihan, hindi nila maunawaan, Maring Rain. Alam naman ang patindi, sobrang solido ako. Di ba? Tapos sasabihin ninyo, okay, tanyo ngayon. O, di ba, ang galing-galing nila. O, di ba? O, masaya ba kayo sa pagbabalik nila? Tanong ko lang. O, di ba, Marlon Abay? Tanong ko, masaya ba kayo sa ginagawa nila? Wag yung sa pagbabalik. Kasi marami talagang malungkot nun. Tanong ko, masaya po ba kayo sa mga ginagawa nila? Sa mga ginagawang content nila? Kayo po, tatanungin ko. Kung masaya kayo, paki-press 1 naman. Kung hindi, press 2 na lang. Basta wag tayong iiyak ng ano. Oo nga! Kasi nag-iiyak sa social media yung mga yan. Iwan ko sa mga yan. Oo, galing-galing nga nung 2 baklang yun eh. Oo, di ba? si Arvin Lauro, tatandaan kita. Alam mo. Ikaw rin, Agno Limprias, tatandaan kita. Stick. Ayan o, Jenny Gonzales naman. Anak na, hindi kayo masaya? Ako, talaga, di sila masaya. Hindi kayo masaya sa ginagawa nila? Oh, wait nyo, papakita ko, ha? Sinilbihan na ng search warrant bago ang kanilang rally mamayang hapon. Sinilbihan ng search warrant yung kanyang bahay, mga kababayan, sa kadahilan ng ito po ay, napag-alaman na siya po ay, nanghahak siguro ito ng mga ano, no? Oo. Sorry. Okay lang. Okay, tuloy. Search warrant bago ang kanilang rally mamayang hapon. Brigada Wendelin Manlangit Carrion, ibrigada mo! Malamang yan, mga kababayan, bibigyan na naman ng kahulugan ng mga DDS yan. Kahit pasabihin ninyo na may kasalanan, mga kababayan, nasa alyansa si Pebble sa Negros, oo, nandun talaga yan. Kasama si Madam Ellie, 2 sila. Ayoko na sumasama sa ganyan eh.
Dami kasing nagpapapicture eh. Oo. Di ba? Oo, di ba mga kababayan? Oh, eto na. Bibigyan na naman po ng masamang malisya ito. Bibigyan na naman nila ng malisya. Mga kababayan, sasabihin na naman nila, tinaon nyo pa talaga. Alam nyo yung pagsisilbi ng search warrant, wala namang pipiliing oras at araw yan. Kapag ka may pagkakataon, sige lang ng sige yan. Di ba mga kababayan? Yan ang sinasabi ko eh. Oh, gusto naman ng Pangulo na Unity, balik na siya. Talaga ba, payag ba kayo? 5 daw yon. Ewan ko, ba't sinabi ni Takero, 2 lang? 5 yung nakarating sa akin eh. Oo, 5. 5 po, mga ano. Di wala nang matitira sa mga DDS. Pag nagbalikan to 5 na to, mga kababayan, parang, malulungkot na tayong lahat. Malulungkot na ro tayong lahat. Bakit kanyo? Wala nang banatan. Wala nang chismis. Diba? Wala nang content. Wala nang kalaban. Nakakawalang gana na yan. Diba? Eto na mga kababayan. Mag-like muna kayo. Gusto nyo chismis agad eh. Pero di naman kayo nagla-like. Tuloy. Brigada Live Reports. Pinasok umano ng mga pulis kaninang alas 12 ng hating gabi ang bahay ni Ernest. Talaga, alas 12 gabi, munting tinik, pinapasok nila, oh. Talagang matindi to. Alam nyo, talagang eto, tinarabaho to. Hindi po ako naniniwalang hindi, Kasi mga kababayan, alas 12 ba naman ng gabi? Sulsulan na natin yung mga DDS, ano? Sulsulan natin. Talagang tinarabaho kayo. Oo, tinarabaho kayo. Kita nyo, alas 12? Talagang pinasok nila ng alas 12? Ako, huwag kayong pumayag niyan. Magwala kayo. Gawa kayo ng content. Banatan nyo si Tori, oh. Ganun, gamitin nyo. Di sul-sul. Sabi, yan ang matindi. Wala talagang takas. Oo, alas 12. Habang humihilik yan. Mga kababayan, habang humihilik po, itong si Tanda na mahilig gumawa ng fake news, ayan ang napala. Diba? Iyak-iyak na. Iyak dito, iyak doon. Sa bagay, iyakin talaga siya, mga kababayan. Sa bagay, lahat naman sila iyakin eh. Kay Pangulong Bongbong Marcos, sobra yung pag-iiyak nila. Oo. Ay, kapag susukatin nyo siguro, baka nakaubos na sila ng tagtatatlong timbang luha. 3 timbang luha na nauubos nila eh. Tuloy. Jude Apinis na siyang lead convener ng hakbang ng mga maisog Cebu. Napag-alaman na galing pa umano ng Manila ang mga pulis na pumasok sa kanyang bahay sa Barangay Sampagdo, Cebu City upang magsilbi ng search warrant sa sinasabing illegal na pag-access ni Apinis sa mga impormasyon at data ng mga hanay ng kapulisan. Naku, ina-access daw po. Ina-access daw po yung mga data ng hanay ng kapulisan. Kaya naman pala ay hindi talaga yung pagbibigyan. Pero kahit na ganun, alam niya naman mga tanga talaga yung mga DDS, Diba? Alam naman natin mga tanga yan. Kaya, sige lang. Banatan nyo si Tore. Gawan nyo uli ng mga ng mga fake news ninyo. Gawin naman ninyo, sabihin nyo, nagkasakit. Tapos sinugod sa moon. Ganon. Para kakaiba. Mag-trending naman. Ngayon, paano na to, mga kababayan? Yari na sila. Biruin nyo, pakialaman ba naman yung mga data nila ng mga kapulisan? Seryosohin kayo niya ni General Torre. Napakabait pa naman yan, mga kababayan. Abay, nung nagpunta kami sa opisina, mula agahan hanggang hapunan, talagang busog na busog kami. Pahinga lang namin, mag-yosi. Mamaya, andyan na naman ang pagkain Puro pagkain yung dumarating Anak na, General Torre, hindi na ako uulit niyan. Eto na! Tuloy. Ninita Miranda, buti naman wala. Naku, mamaya-maya ho, sasakit na ho yung mga mata ko. Kaya mamaya-maya ho, isusuot ko huli yan. Oo, napakaliwanag kasi mga kababayan. Tuloy, eto na. Kasama umano sa Pero yun ninyo mga kababayan, pasukin pa naman.
yung mga data ng mga kahanay ng kapulisan, eto. ng bahay sa Barangay Sampagdo, Cebu City upang magsilbi ng search warrant sa sinasabing illegal na pag-access ni Abinis sa mga impormasyon at data ng mga hanay ng kapulisan. Kita nyo, in-access po mga kababayan, yung mga data, yung mga masiselan pa. Kung hindi ba namang gunggong talaga, di ba? In-access po niya eh. Di ba? Data privacy yan. Di ba, mga kababayan? Naku po, yari ka dyan. Oo, yari na po ito. Kaya nga ho ito, nagmamakaawa na ngayon, oh. Ha? Di ba? The Raven MD. Oo, mamaya ako isusot ko yan kasi, mga kababayan, nasisilaw po talaga ako sa sobrang liwanag. Opo, ha? Tuloy. Kasama umano sa kinuha ng mga pulis ang cellphone at laptop ni Abinis. Naku, yari ka dyan. Laptop, cellphone, naku, yung mga usapan dyan, mga kababayan. Kung meron pang sex video yan, malamang malalaman yan. Ano? Di ba, mga kababayan? Kung may sex video pa dyan, lalo na kapag bakla yan. Kung bakla yan, mga kababayan, madalas po yan, habang sumusubo, mga kababayan, binibidyo ng mga yan eh. Nako, pag-ingatan nyo. Tuloy. Itinaon ang pag-serve ng nasabing search warrant sa gagawing malaking Cebu People's Indignation Rally Ay, wala na, hindi na makakadalo yan. Hindi na makakadalo yan, mga kababayan. ngayong alas 4 ng hapon sa Mandawi City, kung saan kumpirmadong dadalo si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano nangyari, mga kababayan? Mayroon bang tao? Tanong ko sa inyo. Sa Cebu daw gawa ng kanilang rally. Ano nangyari, mga kababayan? Mayroon bang tao? Naku, mga kababayan, kakapraso. Wala hong tao. Kakapraso, wala nga 1,000. Siguro mga nasa 446 lang sila. Ay, 464 lang sila. Parang yung like ko. Parang yung like ko lang eh. Sige, tuloy. Ito na, ha. Mga kababayan, yan po ang nangyari dito ho sa Taong Iray. Ito na, pakinggan ninyo. Sa mga hindi ho nakakakilala, ito po siya. Ang mga pulis natin, ang mga sundalo, Ano? Masama loob mo sa mga pulis at sundalo? Bakit? dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo... Ano pinagsasabi na ito? Bobo pala to? Napaka-bobo pa naman pala to. Napaka-bobo, mga kababayan. Dahil daw tinaas yung sweldo ni Digunyo, kailangan daw si Digong ang protektahan. Huwag yung hinalal ng Pangulo. Kita nyo, bobo? Ang tanga-tanga, no? Basta DDS, ano? Hindi ba naiintindihan? Taasan man yung sweldo ng mga sundalo, pera ng gobyerno yon at tinuloy-tuloy yon ng ating bagong gobyerno at pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng pating kayo talaga. Ang hihina ng mga kukote. Basta, DDS! Tanga! Tuloy. Maprotektahan ng mga Pilipino. Anong protekta ng Pilipino? Pinoprotektahan kami. I am almost sure I will die this year. Nako, mamamatay na daw siya parang si Sara ang datingan tuloy. Because Bongbong administration, Marvel, and Tory are evil. They will kill. Bobo talaga to, mga kababayan. Hindi panahon to ni Digong, mapanatag ka. Yung isip mo, pwede ba iuntog mo muna? Kasi mga kababayan, alam nyo, kung panahon ni Digong, pwede, patay na yan. Hindi na nga siguro umabot ng 6 na buwan yan. Di ba? Mga kababayan, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Lahat malaya kayo. Yung kalayaan ninyo, inaabuso nyo. Yun ang problema sa inyo. Masyado nyong inaabuso yung kalayaan na yan na dapat alam nyo yung limitasyon ninyo. Napaparanoid na kayo. Sabi nga ni Furious. Di ba? Napaparanoid na eh. People for greed. Ano? Si Tambaluslos, mga kawatan na sila. Kita nyo, mga kababayan, tambalos-los kawatan, wala naman kayong ebidensya. Si Sara, ano tawag mo?
Oh, kung si speaker tawag nila tambaluslos. Eh si Sara ano tawag? Tambalus tay los. Ganon. Kasi talagang ayan na eh. Kitang-kita na yung pagnanakaw ni Sara eh. Oh. But I don't care. I don't care. Yun naman pala eh. O edi, unahan mo na. Diba? Magugulat na lang kayo mga kababayan. Eto, nagpatiwakal na. Kasi medyo may tama na yung utak niya. Nag-o-overthink ng nag-o-overthink. Yan ang problema. Sa sobrang pag-o-overthink, naiisip niya na yung hindi naman mangyayari sa kanya. Kaya ngayon mga kababayan, baka nga ngayon, unahan niya na. Ha? Baka mamaya sa loob ng kwarto niya, sa labas ng bahay, magpasagasa. Yung mga ganyan, kasi pag ganitong mga tama, yung ganyan tama ng ulo, mga kababayan, ganyan talaga eh. Kung ano-ano naiisip, Di ba? Yung mga aning, kasi hinahabol nila ako. Hinahabol ako ng mga demonyo. Yung mga ganun, Hanggang sa mga kababayan, aba, tumalon na lang sa bintana bigla eh. Kaya eto, hindi malayong ganun ang mangyari. Ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Ang tatanga nyo! Unite kayo ng unite eh. Ayun na nga yung panawagan ng Pangulo. Unity. Anong ginawa nyo? Humiwalay kayo. Bakit? Dahil sa pagkakala nyo, weak leader si Pangulo. Di po ba mga kababayan? Boss Mike, yung shade mo, hindi kita makilala. Ay! Susot ko na nga. Medyo nasisilaw na ako. Buti pinaalala ni Mark. Ito na. Putik na yan. Ayan binawasan ko na yung aking pagkagwapo. Mga kababayan, ganyan sila tuloy. Unity daw mga kababayan eh. Pero mga kababayan, alam nyo, unity naman ang gusto ni Pangulo. Kaya nga welcome yung mga vlogger dito. Yung 5. Wag na ho kayo sa akin dumaan, Dumaan ho kayo kay, gusto nyo kay Takero. Gusto nyo kay kay Biyahe ni Koy. Kay Happy Lola, yan, tawagan nyo si Happy Lola. Thank you naman. Di ba? Kami sa Busog na busog ako mga Lord Glenn, alam mo ba? Pinagluto ko ni Jen Angelis, paborito ko. Pinagluto ko ng gulay, tiningding na merong ipinatong na bangus, na pinirito. Grabing busog. Hirap. Hirap huminga. Nahihirapan akong huminga mga kababayan sa sobrang busog. Grabe. Si Jen Angeles talaga eh. Sige, tuloy natin to. isugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer. Usap kami. Battle yun, Okay. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. Bakit? Kasalanan nyo yan. Di po ba? Ano problema namin kung hindi kayo kumikita sa YouTube? Kami, mga kababayan, kumikita kami. Ayoko namang ipagtanggi pa. Di ba, mga kababayan? Kumikita po kami sa YouTube. Ba't namin ipagtatanggi yan? Di ba? Makukuha ba ng ibang tao yan? Di ba? Kumita kami ng rito, ng mga... Basta! Yun, may kita. Tapos na. Okay ba? So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi. Atong ipakita sa tibok Pilipinas nga ang mga Cebuano tag-pro Duterte. Ano pa? Tag-pro Duterte. Yung sila Gwen Garcia nga. Sino ba yung Gwen Garcia, di ba? Ng Cebu? Wala na. Ano pinagsasabi mo, solid pa kayo sa Cebu? Wala nga tao doon, sa rally nyo. Wala akong tao sa rally nila, mga kababayan. Sa totoo lang. Ito po, mga kababayan, nag-iiyak. Kasi nga po, bukod po ito, siya nga, ito na nga, tuloy pa natin dito. Kung paano mag-iyak to dati, yan,
Oh, kita nyo pagmumukha niyan, mga kababayan, ha? Ang sama, eh. Dito si Ah, Tony Vic, mm. marami nang nakinig. Huwag na natin tong bitawan. Ogoy. Dahil pag tumigil tayo, Ah. mananahimik tayo, babalik ulit tayo, may 3 years pa na ang bangag ang mamuno sa atin. Anong gusto nyo? So, maliwanag dito, mga kababayan, ayaw nilang mamuno daw si Pangulong Bongbong. Kasi meron pang 3 taon, dapat daw, bago mag-3 taon si Pangulong Bongbong, naagaw na nila eh. Di ba? Siguro matindi yung ano neto eh, no? Yung ano kaya, pangako? Maawa tayo sa namatay ng mga bata everyday. Ano namatay na bata everyday? Mga kababayan, oh, yung mga namamatay daw na bata everyday, kasalanan naman ni Pangulo. Ano ba? Anak ng pating na yan, oh. Kaysa nandiyan kat nagngangawa, di hanapin mo yung mga nangunguha ng bata, kung sino yung mga pumapatay na yan, at kung anong dahilan ng pagkamatay na yan, kayong lahat dyan, kaysa ngawa kayo ng ngawa sa kalsada, ngawa kayo ng ngawa sa social media, para may magawa kayo. Ako na nagsasabi, ano, hanapin nyo na yan, para maging bayani kayo. Diba? Ganun yun. Walang mangyayari dyan sa kakangawa ninyo. Kung kumikilos kayo, di may nangyari pa, ano? Mga sininga ito nga namatay, mga bata, sakit sa dugahan. Ala, umiiyak siya, oh! Kita nyo, mga kababayan, lahat na lang mga kababayan ng ano. Lahat na lang mga kababayan na nangyayari, kasalanan ni Pangulo. Nak ng pating. Mga karon, kita mga Cebuano, ato'y pakita nga nagkayusa ta. Proud sa na. Wala na, ayaw na ni Maring Gwen. Ayaw na, solid na yon. Umalis na nga yun sa ano eh, sa partido ni Digong eh. Di ba no, mga kababayan? Iyakin eh. Nag-iiyak mga kababayan, no? Minsan naaawa rin ako. Naaawa ako kasi may ganito palang tangang tao. Tuloy. Ito, kay Bisaya si Rodrigo Duterte, wa siya kailan ako. Wow. Ordinaryo rami nga mga tao. Wala pa ni ka kumusta na niya. Pero if we speak the right words, if we speak the right message, Tatawa ako rito, mga iyakin. Anak ng pating iyakin, mga kababayan. Yan, umiiyak siya. Dito naman, mga kababayan, kasi baka maubos oras natin dito. Ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Ilabas nyo na raw yung tapang nyo. Mga Pilipino. Alam mo, eto, tatapating kita. Ha? Sa itsura mong ganyan, wala kang maiinganyo. Ito, totoo lang ho, mga kababayan. Eto sa itsura neto, may maiinganyo ba to? Mayroon naman siguro yung mga bobo. Ano po? Pero wala akong maiinganyo yung ganitong panawagan. Yung ganyang itsura, wala akong makukuha yan. Baka sakali pa ho ako, no? Kapag nanawagan ho ako, maraming sasama dito. Ganun yun, mga kababayan. Pero yung ganyang itsura, wala ho. Hindi naman ho sa pamimintas, ano? Oo, hindi naman ho sa pamimintas. Ganyang itsura, paniniwalaan ba yan? Kasi kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Kita mo, kung makabangag ka, wala nga kayong ebidensya. Yan ang problema sa inyo. Bangag kayo ng bangag, pero wala naman kayong ebidensya. Naniwala ka kay Maharlika. Kaya tignan mo, nauubos na yung buhok mo, oh. Huwag niyo paniwalaan si Maharlika. Si Maharlika, sinungaling yung kuya. Yan ang sinasabi ko, uto-uto ka. Kung hindi pa naman uto-uto ito eh. Tuloy. Pero ito tawaging bangag. Oo, di ba? Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte, isa-silence nila? Edi, lumabas na kayo. Di ba, lumabas na kayong lahat. Gawin nyo na. Punta kayo ng EDSA. Punta kayo ng Liwasang Bonifacio. O gusto nyo, doon na rin sa Luneta. Doon kayo magwala, pakita nyo na yung pwersa ninyo. Para lubos-lubos na. Hindi yung ganyan, para kayo nagmamakaawang ewan eh.
Di ba nakakahiya ho yan? Yung grupo ni Digong nagmamakaawa na. Digong, awatin mo naman. O Sara, yung bata mo umiiyak na. Patahanin mo na. Anak ng pating nakakahiya. Manang-mana kay Bato, iyakin din na. Manang-mana kay Bongo, iyakin din. Puro iyakin sila, no? Oh. Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang ikukulong nila? Ay, yan ang dapat tingnan. Eh kung may kasalanan, bakit hindi naman? Ibig ba sabihin, pagka-kernel ka, pwede ka nang gumawa ng kahit na anong kasalanan mo? Ganon, excuse ka na, may pribileyo ka nang gumawa ng kahit na ano, ganon ba? Hanggang dito yung busog ko, mga kababayan. Oh, ganun po ba yon? Pagka ba kernel kayo may pribileyo na kayong kahit ano gawin ninyo, kahit mura-murahin nyo si Pangulong Bongbong Marcos, ganon? Ako, hindi ho ganon, kuya. Halat, hina ng mga ulo ng mga DDS Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger ikukulong nila? Oh. Ay, sino ba kinulong na ordinaryong vlogger? Malamang ikaw muna. Kasi nga fake news kayo Kung hindi kayo fake news, talagang hindi rin kami papayag dyan. Kami rin mauuna. Kung hindi kayo fake news, kung wala kayong sinasabi na kahit na ano sa gobyerno, nagawa-gawa nyo lang. Kaso nga, kay Tore nga lang, ginawa nyo ka-fake newsan. Kaya wala na kami magagawa dyan. Hindi namin kayo sasamahan. Di ba? Vlogger. Hindi naman ikukulong. Iniimbita lang. Kinukulong na. Yan ang problema sa inyo Guilty kasi kayo. Kaya lahat na lang ng gawin ng gobyerno, akala nyo ay against sa inyo. Yan ang napapala ninyo. Takot kayo sa sarili nyong multo. I am not crying for myself. Para saan yan? O hindi lang para sa sarili mo pala. Iniwan ka rin ba ng iyong jowa? Ha? Iniwan rin ba ito ng kanyang jowa? Kasi si Sara di ba? Mas masakit daw yung alin, mga kababayan. Mas masakit pa raw yung ano sabi rito ayan tingnan nyo. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Kita nyo, mga kababayan, pero ngayon mga kababayan, nag-iiyak din yan. Bakit? Binasted ng Korte Suprema. Yung inapila niya, mga kababayan, para magkaroon ng TRO, yung impeachment trial, wala Hindi pinagbigyan. Kaya ngayon si Sara, mga kababayan, ayun, nasa Japan. Nasa Japan pa rin po hanggang ngayon Sa isang araw pa babalik yan. Eto, tingnan ninyo. Parang ito Malalaki na yung anak ko. I am crying because... Di ka na nahiya sa mga anak mo. Tanda-tanda mo na, nag-iiyak ka pa. Di ba? Ako, hindi ko gagawin yan. Mas maigi na lang tumahimik ako. Opo kaysa makita ko ng mga anak ko, nag-iiyak ako rito. Wag na. Tuloy. Wala tayong walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP military natin parang tinitinglan lang nila yung leader na matino na si Duterte. Ano ang leader na matino na si Duterte? Ayan ang problema sa inyo, pinaniwala nyo yung sarili nyo, yung isip ninyo na si Digong ay mahal pa ng taong bayan Maliho yun. Kayo na lang ang nakakaintindi sa sarili nyo. Kaya nga sabi ko mga kababayan, dapat siya mismo magbantay sa sarili nyo Huwag kang matulog 24 oras. Bantayan mo yung sarili mo. Baka biglang biglang sapian yung mga kamay mo at itali yung leg mo at isabit kusa ng mga kamay mo yan. Kaya ikaw mismo, huwag kang matulog. Bantayan mo 24 oras sa sarili mo. Si Inday Sara, binubuli, hinaharas, kiha dire, kiha dito. Ano ba yan? Binubuli, hinaharas, siya nga yung bully? Di po ba? Siya nga yung bully
Anak ng pating na yun. Hinaharas daw si Sarah. Siya yung nangaharas. Pero mo yung ginagawa niya, pagbantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ni First Lady, ni Speaker. Hindi ba pangharas yun? Kita nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo baliktad ang mga ulo ng mga DDS, ano? So I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. Hindi naman, malaya nga kayo. Lahat nga araw-araw kayo ngangangawa sa social media Kita nyo, gusto daw patahimikin yung mga DDS, mga kababayan. Di ba ang iingay nila? Araw-araw yan, kumukuda. Tapos kayo sasabihin nyo, pinatatahimik kayo. Kung anong-anong kabastusan ang sinasabi nyo kay Pangulo. Pinigilan ba kayo? Hindi. Pinansin ba kayo? Hindi. Bakit? Bakit kayo papansinin nun? Si Digong pa, pwede, no? Tuloy. They will do everything to intimidate the Filipino. Grabe ka naman, idadamay mo pa kami sa kalukuhan ninyo Hindi kami kasama dyan. Kaming mga matitinong tao na naniniwala sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, wala kaming problema. Wala kaming problema, di ba? May problema ba kayo kay Pangulong Bongbong Marcos at gobyernong ito? Anak ng pating ka. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Oo nga, sabi nyo nga meron ng kudita Pinakalat na nila, barko-barkong mga sundalo daw galing mula sa Mindanao, pupunta na ng Maynila para dito susuporta sa gagawin daw nilang people power. Baka nakalimutan nyo na naman. Diba etong mga ito, sabi nila, isang araw na lang. Sabi nila, isang linggo na lang. Mawawala na si Bongbong Marcos sa Malacanang. Bakit daw? Kasi may people power daw silang gagawin. Diba sa EDSA, nandun sila, ilan silang nagpunta? Wala pang 100. Wala pang 100 mga kababayan. Pero hindi nyo yan. Yan ba yung people power nila? Tapos gusto kampihan ng mga militar? Anak ng pati, 100 lang kayo Talay. Ang mga Cebuano, very May sakit na very. Wala naman siguro. Hindi, mababait to ang mga mga Cebuano. Sa totoo lang, ang dami kong kaibigan diyan. Opo, nako. Yung ganyan ho yung ko diyan. Ganyan po sila. Lahat po yung pamilya. Abati ko hanggang ngayon mga kababayan. Diba? Naku! excited na makita nila si Digong. Excited na makita si Digong? Kami hindi. Nasusuka kami. Nasusuka nga raw yung ating mga doon Yung mga kababayan, nasusuka. Cebu City po Boss Mike, sabi ni Lowy. Kita mo? Yun taga Cebu. Nasusuka nga sila Hoy, Digong, palitan mo to Pwede ba? Palitan mo to. Itong tagapagsalita mo. Itong Ito sino ba to? Leader mo dyan sa Sa Cebu? Ng pating na palitan mo yung may itsura naman. Humanap ka ng medyo tawig to. Nang sa ganun dumami-dami kayo. Our beloved Boss Mike Severa.